Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarines Palomat at ilalahad ko ang aking natutunan para sa daily devotion na pinamagatang lahat tayo ay full-time sa gawain ng Panginoon. No? So, understanding the work of the Lord. So, panibagong series po tayo ngayong week. And ito ay give yourself fully to the work of the Lord. No? So, yung scripture po natin yun is Genesis chapter 1 verses 27 to 28. And sinasabi po dito na, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. So, yung kwento dito is nilikha ni Lord, si Eva at si Adan, yung sinaunang tao dito sa mundo, no? Yung nilikha ni Lord. Then, yung mga work na ginagawa nila is yung mga ministry na nalulugod kay God, yung pagpupuri kay God. So, yung katuruan natin ngayon is God's work includes all human work. Sinasabi dito na yung gawain ng Panginoon is hindi lang tuwing Sunday. Hindi lang tuwing Sunday tayo nag-worship, hindi lang tuwing Sunday yung mga pinapagawa sa atin ni God, no? Yung gawain ni God, includes all human work. Kumbaga, yung mga pagsamba natin sa church is isa lang yun sa mga activities ni God na pinapagawa sa atin. Pag sinabing, gawain ni God, means lahat ng gawain ng tao is ginagawang pagsamba yun sa ating Panginoon. Yung worship na ginagawa natin, sinasabi dito na hindi lang pang Sunday. Hindi lang siya isang araw, kundi every time, every day, no? Na pagsamba sa ating Panginoon. So, yung problem lang dito is yung pumasok na yung kasalanan. Yung point number 2 is sin corrupts all human work. Lahat ng ginagawa ng tao ngayon is pinasok na ng kasalanan. Is totoo naman yun, no? Kaya tayo naging makasalanan sa mundo. Sinasabi dito na yung unang panahon is talagang glorified by God. Under the name of God, lahat talaga. Like music, dati daw kasi yung music dati is para kay God, no? Pero ngayon, yung mga music ngayon, meron ng malalaswang music, mga pambarumbadong music, di ba? Mga walang kabuluhan na music. Sinasabi dito na kung hindi nagkasala si Eva at si Adan, may filmmaking pa din at yung movie na gagawin is nakakalugod kay God. Yung act of worship, pagsamba. Pero ngayon, iba na yung movie na nililikha ng mga tao. Di ba yung mga movie na nililikha ng mga tao, may mga pornography na, ganun yung mga ginagawa ng mga tao ngayon, no? Yung hindi na nalulugod kay God. Then, yung kasalanan is na-corrupt lahat ng activities ng tao. Lahat ng ginagawa ng tao is pinasok na ng kasalanan, no? Kung hindi nagkasala si Eva at si Adan noon, yung lahat ng ginagawa ng tao ngayon is ministry, no? Ibig sabihin, pagsamba lahat kay Jesus. At ito ang dahilan kung bakit dumating si God dahil sa kasalanan natin. So, yun. So, ayun yung reason bakit dumating si God at para iligtas tayo. Nagkatawang anyo siya para iligtas tayo lahat sa kasalanan. So, point number 3 is Jesus redeems humans and their work. Sinasabi dito na nung pumaroon daw si Jesus dito sa mundo natin, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Then after nun, napatawad niya tayo sa ating mga kasalanan, no? Kung paano tayo tinubos ni God, ng ating Panginoon, ganun din sa ating mga nagawa o sa ating mga work na nagawa, ganun din niya tinubos, no? Hindi lang tayo yung tinubos, sinasabi dito, pati na rin lahat ng gawain natin is tinubos ni God, no? Upang makapagsimula ulit tayo at makabalik tayo sa heart din ng Eden, na lahat ng gagawin natin is i-represent natin kay God bilang pagsamba. Example ito ni Pastor Russell na kahit yung doktor ka, ginagawa mo yung work mo sa hospital, syempre pinipresent mo si God, no? Tinutulungan ka ni God na pagalingin yung tao yun.
So, next, bilang application, no? Point number 1 is, reimagine our work in the Garden of Eden. Kung gusto raw natin maunawaan yung pinapagawa sa atin ni God or yung gawain ni God, is bumalik tayo sa Garden ng Eden. Kasi sa Eden, sa Garden of Eden, lahat na activities nila doon is pagsamba. So now, let's reimagine that, no? Mag-start ulit tayo sa Garden of Eden. Upang lahat ng gawain natin is ma-offer natin kay God, no? Pagsamba ay God, no? Sa work natin, or kung may work man tayo sa buhay, so ang pinipresent natin doon si God, yung sinesenter natin doon si God. Kung tayo bilang estudyante, syempre ipepresent natin si God, diba? So next is, work honestly and faithfully for the Lord. Diba pag Sunday daw means simula pa lang ito ng mga gawain. So preparation, no? Ito yung makakarinig tayo ng mensahe galing kay God, about kay God, and dito daw tayo matitrain. And all of us work honestly and faithfully for the Lord. Hindi raw pwede honest and faithful lang tayo tuwing Sunday. Kumbaga, tuwing isang araw ka lang maging faithful tsaka honest, no? Hindi raw po pwede yung ganun. Lahat dapat is full time. Lahat tayo full time. Full servants tayo ni God, no? Kaya work honestly and faithfully for the Lord. So, maging honest tayo and faithfully tayo para sa ating Panginoon. And lastly is, follow Jesus' mission of building godly nations. So, sinasabi ito na maging tagapagsunod tayo ng ating Panginoon, Yeso Cristo, sa kanyang mission na pinapagawa sa atin, no? Na mag-build ng makabansa na Diyos, no? When we follow Jesus' missions, building godly nations, kasama dito yung pagtutulungan natin mga Kristiyano. Sama-sama tayong mag-build ng build godly nations, no? Building godly nations. Tayo mga Kristiyano, sama-sama is we're building godly nation. Kasi po, ito yung gawain ng Diyos. Ito yung pinapagawa sa atin ni God. Kumbaga, ito yung mission niya sa atin, no? Na tayo mga Kristiyano is magtulungan, sama-sama na gumawa ng building godly nations. So, ito yung panibago natin series, no? Na give yourself fully to the work of the Lord. Kumbaga, ibigay natin lahat. Buong buo, 100% ka ng tiyak na trabaho para sa ating Panginoong Yeso Cristo. So, yung natutunan ko dito is, ayun nga po, yung ibigay natin lahat. No, yung hindi 50-50, kundi lahat. Kasi, si God, di ba, binibigyan tayo ng buong buo. So, sana ganun din tayo. Ganun din yung i-bike natin sa Kanya. Ganun din yung offer natin sa Kanya. No? Na hindi lang tuwing Sunday, hindi lang isang araw tayo magpupuli sa Kanya, kundi every day, every time, no? So, sa pamagitan nun is matutuwa si God sa ating gagawin, no? Kasi si God yung nag-create lahat. So, nakikita ni God kung ano yung mga ginagawa natin, kung tama ba yung pagsamba natin sa Kanya o hindi. So, ayun lang po ang kinatunan. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.